Hello mga kabungisngis, good morning and welcome back again to another vlog. Ito po si Busilak's Diary. Hatid ang mukha ng balita. Manila update tayo mga kabungisngis. Rekto po tayo at kamustahin naman po natin ang sitwasyon ngayong umaga dito sa may Rekto. 6 AM po sa mga viewers po natin sa ibang bansa na magtatanong. And as you can see dito po sa side na to, malinis po at walang mga obstruction pa ata dahil maaga pa. Kaya sinabi kong pa at ata kasi minsan may mga nagtitinda po dun sa side na yun sa may bandang tutuban ng mga vendors po. And eto, malinis po ang ating nilalakbay. May mga dwellers din po dito na nakahiga sa may Center Island. At ito po, may mga basura naman dito sa gilid na kukuhanin po ng truck later on. Dahil mamaya po, ifa-flashing din po itong lugar na ito pagtapos walisin. Pero hindi ko po alam kung hanggang anong oras matatapos to. Kasi usually, nung term ni Yorme, Mayor Isko Moreno, pagtungtong ng alas 6, malinis na nga po yan at inaantay po yung magpa-flashing na lang. Siguro kahit mga 5 o'clock, malinis na nga rin po itong lugar na to. Noong panahon ni Mayor Isko yan. Pero eto po, ang daming mga basura po. Bakit kaya no? Ang daming basura ngayon dito sa may Rekto. Kasi nung mga panahon ni Mayor Isko Moreno, then si PCMS Gerardo Tobera ang isa sa mukha kung bakit malinis nga po itong Rekto. Yung mga basura ng mga vendor po, nasa plastic yan, sila na magtatapon sa truck. Pero as we can see, tignan nyo naman po, kakalat ang basura po. Lalo na no, mga kabungisngis, kapag may bagyo. Paano kaya itong mga basura na to? Kunwari, itong oras na to, umulan, Diyos ko po, makakalat ang mga basura sa kamay nilaan. Kung gano'n ang mangyayari, wag naman po sana. Kaya sana sa mga vendor din po natin, be responsible po sa inyong mga basura. Dahil kayo rin po ang maapektuhan. Tayo, kayong mga batang Maynila, ang maapektuhan ng basurang itinapon mo sa kalye. And ito, nagliliquid na nga rin po yung mga vendor. Bakit kaya pasensya na, nakakatanong lang ako. Kasi nung panahon ni Mayor Isko Moreno, kahit yung mga vendor po, siguro mga tungtong ng 5:30, 6 o'clock. Sabi ko nga po kanina, malinis na nga po itong lugar na to. Pero kahit ganitong oras, may mga vendor pa rin po mga nagliliquid. Then kanina nakita nga tayo, nagtitinda pa po. Dahil sa dami ng basura sa nakikita natin, yung lane ng mga sasakyan na nagiging problema nga rin po dahil nagkaka-traffic dahil sa mga basura nga po dito sa side na to. And parang ngayon pa lang nagliligpitan yung mga vendor kaya nakakapagtaka lang. Sorry for the word, pero iba talaga nung panahon ni Mayor Isko Moreno. Yung talagang merong, sorry po sa ating mga vendor na baka masagasaan ko rin po. Meron talagang tinutupad na gobyerno na talaga nga naman dapat sundin ng mga nandito nga po sa may Rekto. Kasi kung walang gobyernong susundin or walang batas or matapang na pagpapahayag na dapat malinis na yung lugar na to, ay ganyan po ang mangyayari kung anong oras po magliligpit. Pero no idea po, baka may usapin din dito kung anong oras po sila magliligpit. Kasi nung panahon ni Yorme, alam ko mga 5 or 6, malinis na nga po itong mga lugar po dito. Tsaka yung mga sasakyan, tuloy-tuloy na nakakadaloy hanggang Delpan. Minsan kasi kapag hapon yung mga sasakyan nagka-cutting trip na nga rin. Ang hirap din para sa mga commuters na nagka-cutting trip yung mga sasakyan dahil nga po hindi makausad.
At kung nanonood po kayo ng lagi nating upload sa Busilak Diary dito, please subscribe po kayo Busilak Diary. At kung lagi kayo nanonood, nakikita nyo naman na kahit na tanghapon, babaan ng mga paninda, siguro mga 4 o'clock yung nagbababa. Kahit mga 6 o'clock or 7 o'clock, may mga nagbababa pa rin ng paninda. Kaya nagkakanda, traffic din po itong side na to. Pero dati, pag tungtong ng 6 o'clock or 7 o'clock, yung mga vendor nga po, tsaka yung mga dealer ng truck, hindi na po sila pwedeng magtambay or magbaba ng kanilang paninda ng mga panahon na yung auto. May mga vendor pa rin pala dito sa gitna. Mahirap, no, mga kabungasis, kung walang gobyernong hindi sinusunod or nasusunod. Kasi ito po yung mangyayari na parang kanya-kanyang ligpit. Yun lang naman yung para sa akin, yun lang yung nakikita ko. Dahil nga nagbablog tayo noon pa, kaya alam natin or nakikita natin, kaya nasasabi ko sa inyo yung panahon kung saan merong gobyerno, kung saan si Mayor Isko yung namumuno, at kung saan yung mga tao ay sumusunod kapag mali. At kaya sana wag nyong i-justify yung mga bagay na pag mali, mali na, at wag nang maghanap ng justification para itama pa. At ayan, shout out din po sa ating mga masisipag na sweepers, dahil hindi po napakadali ng kanilang trabaho, na etong bulto-bulto mga basura po dito sa rekto ang kanilang winawalis. Kahit nga tanghali na, may mga basura pa rin po dito. Nakikita nyo naman kung nanonood kayo sa Busilak Diary ulala sa Facebook, follow nyo na rin. Tanghali na, may mga basura pa rin po sa mga kalsada, tulad dito sa side na to, sa may gilid na naaabutan natin. Malinis po etong na to, pwesto na to, pero usually ang daming basura dito pag ganitong oras bilis na nalinis po at ang konti ng basura. Kasi dati nung pumupunta tayo dito, mga nakaraang bulto-bulto yung basura At maraming salamat po sa ating mga sweepers. Hindi po madali ang kanilang trabaho sa araw-araw. Kaya saludo po at salamat din po sa inyo. Talaga yung mga basura, ang dami, no? Talagang na yung lane. Pero kukunin naman ng truck yan. Kasi yung dati, nangunguha ng mga basura, which is Lionel. Nakukuha nila lahat ng basura. Then, pumapasok sila sa mga ang dami, grabe Nakakalungkot lang na ganito yung sitwasyon. Na ganito karami yung basura na naiiwan ng mga vendors. Na sana sila na rin po mismo tulungan din yung gobyerno ni Mayora Hani Lacuna na sana sila na rin na magtapon ng mga basura din nila. Pero hintayin natin pag upo ni Mayor Isko Moreno kung ano ang solusyon na gagawin niya po dito sa mga basura dito po sa Recto, sa Blumentritt, sa Quiapo, kung ano yung mga plano niyang gagawin po. Dahil ang daming mga message tayong nakukuha na sana ayusin, linisin yung mga lugar na sinabi natin. And that's it mga kabungis-ngis. Maraming salamat sa panonood ng ating Manila Update. Lagi po tayong may upload dito sa Busilak Diary, kaya ugaliing manood and please click the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video at para updated ka sa pag-upo ni Mayor Isko Moreno sa mga magagandang plano niya. May mga vendor na rin dito. Magaganda niyang plano dito sa Maynila at magaganda at malilinis niyang gagawin dito sa Kamaynilaan. And please follow nyo rin po Busilak Diary ulala sa Facebook
at Busilaks Diary sa TikTok dahil doon po tayo nag-upload. Daming basura dito ng mga maiksi nating video, mga ilang minuto nating video. Ingat po kayo palagi mga kabungis, and God bless us all. Salamat po sa panonood.